Bayan sa pagkakataong pong ito ay makakausap natin si DOTR Assistant Secretary Maricar Bautista. Magandang umaga po, Sec Bautista. Si Audrey Guriseta po ito. Hello. Yes, good morning, Audrey. Okay, ma'am, Hello, nakita po opo. namin na marami din pong paghahanda na ginawa ang DOTR at maaga po kayo, no? Ano-ano po yung mga ito? Ano po yung mga isinagawang mga paghahanda? Unahin po natin yung sa mga ports o pantalan. Okay po. Yung sa mga ports po, so maaga pa lang kahit na last week po ay nagbigay na ng kautusan si Acting Secretary Giovanni Lopez na paigtingin po at bigyang tulong sa mga stranded na pasahero. At ito nga lang po, kahapon ay nagpalabas po sa pamumuno na rin po ni PPA General Manager J. Santiago na ilibre na po yung RoRo terminal fees para maging mapadali po ang pagpapadala ng tulong sa mga nasadlantang lugar. Ito po ay maaring mga sasakyan po ng gobyerno o kaya ho private vehicles as long as it's coordinated with the SWD at yung at ito pong mga LGUs. At bukod pa dito, tuloy-tuloy po ang pagbibigay ng palugaw po nila sa mga stranded na pasahero kasi meron pa rin pong mga ilang stranded na pasahero sa mga ports po natin. So, tinutugunan pa naman po ang kanilang mga pangangailangan. Mhm. Okay, meron na po bang datos, Sec, kung ilan po yung mga kababayan nating stranded ngayon sa mga pantalan? Okay, sa latest pong report na nakuha natin as of November 10, 6 a.m., so far po ang stranded passengers, mga 1,184. Ang stranded RoRo vehicles, mga 142 po. Sa may usapin naman po sa aviation sector, ma'am, ano po yung mga paghahandang ginawa ng DOTR patungkol dito? Okay, so hindi na rin po, request po ng DOTR sa actually sa mga airlines po, no, na kung maaari po, yan po sila ng cargo space para ho sa libreng transportasyon ng mga tulong. Yan po yung relief goods na maidadala ho sa ating pong mga nasalantang mga kababayan po, no, sa mga lugar na talagang dinaanan po ng bagyo. So para ho madali po at maayos pong maihahatid ang mga tulong na po yan. At in fact din po noong November 8 ay upon instruction po ni Secretary Lopez ay pinulong po ng CAAP ang mga domestic carriers para i-discuss po at ipaalam sa kanila kung ano ho ba talaga yung mga lugar na tatahakin ng bagyo. Nang sa gayon po ay malaman nila kung ano na po ang pwedeng i-cancel na flights, maaga pa lang po. So nung time na po yon, maaga po nilang naabisuhan ang mga pasahero na ikakansela nila ang mga flights. Nakapag-communicate na po sila at nakatawag na rin po at nakapag-rebook na rin po sila ng maaga without any cost po kasi nauna na rin pong sinabi ni Acting Secretary Lopez na sa mga pagkakataong pong ito, dapat wala na pong mga rebooking fees, wala pong additional charges at pwede po ang refund, total refund ng kanilang fare kung naisin man po ng mga pasahero. So kung mabanggit ko lang po sir, no, ang total po ng mga bilang ng canceled flights, mga around 467 po or 437 na canceled flights as of November 9, 11 a.m., 361 of which domestic at 76 international. Para yan po sa November 10 at 11. So dahil po sa maagap na paghahanda din po at komunikasyon po ng sa mga airlines at pagtalima din po ng mga airlines ay kumunti po ang mga stranded na pasahero. I think as of last night sa NAIA, there were about 31 at mangilan-ngilan lang po sa mga regional airports. At kung mabanggit ko lang po, sir, no, hindi lang po yan yung tulong na binibigay sa ng aviation sector dahil sila po ay parang ilang mga regional airports ang nagsilbi din po parang evacuation area in a way kung saan inalaw po nila na manatili yung mga stranded passengers, matulog po doon at even non-passengers na nais pong makahanap ng masisilungan dahil alam naman po natin ang tindi ng bagyong o ng damage at hirap na idinulot po nitong bagyong Typhoon 1
Kaya even mga non-passengers ay kinukup na rin po dyan po sa ilang mga passenger terminal building. I think dyan po sa Samar, Vera Catanduanes at sa Bicol, even sa San Fernando, La Union. At binigyan po sila ng mga pagkain at mga beddings. Ganun din po sa kanilang parking area kung ang mga malls po ay naglaan din po ng espasyo para ho sa mga gusto makapag-park. Ganun din po ang ginawa sa mga parking area sa mga regional airports. At libre po ito. Kung sino po ang nais mag-park doon ay pwede naman po mag-park. Alright, Asek, pagdating naman po sa MRT at LRT, ano pong tulong ang ginawa ninyo para sa mga commuter? Ngayon pong umiiral sa atin ang Bagyong Uwan. Okay, agad pong ipinag-utos ni Pangulong Marcos po, no, dahil nga po sa tindi ng epekto po nitong bagyo, ay ipinag-utos niya po sa DOTR ang libreng sakay po sa MRT1, MRT3, LRT1 at LRT2. Ito po ay magsisimula ngayong araw hanggang bukas po, buong araw po yan. At bukod po dyan ay nag-deploy din ng mga bus ang Office of the President, ang Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, at maging ang tanggapan po ni Senator Erwin Tulfo para magbigay po ng libreng sakay sa mga pasahero ngayong araw. So, i-assess po natin kung kakailanganin pa ho hanggang bukas, posible hong palawikin yan. But for now, buong araw pong libre ang sakay sa mga bus po na ipoprovide po ng mga ahensyang nabanggit ko po. At Asek? Asek Maricar? Okay, mukha pong naputol ang ating linya ng komunikasyon kay Asek Maricar. Babalikan po natin siya maya-maya po lamang. Again, magandang umaga po sa inyo, Asek. Yes. Good morning, sir. Sorry po, naputol po ang linya natin. Yes, sir. Okay, huling dalawang katanungan na lamang po, Asek, para naman po sa may road sector, ano pong tulong ang ginagawa ngayon ng DOTR, lalong-lalo na sa mga lalawigan na talagang matinding naapektuhan ng Bagyong Uwan? Okay, medyo malabo lang, sir. Ang tanong niyo po ba ay para sa road sector, sir? Yes, sir. Yes po, ma'am. Yes, opo, sir. So, tulad po ng nabanggit ko, sir, meron pong ide-deploy ng mga bus na may libreng sakay po. Yan po ay mula sa Office of the President, mula din po sa Philippine Coast Guard, Philippine Ports Authority, at maging ang tanggapan po ni Senator Erwin Tulfo para magbigay po ng libreng sakay sa mga pasahero ngayong araw. Pero maari pong palawikin po yan, depende ho kung may pangangailangan pa rin po bukas. So kung mabanggit ko lang po, no, ang ruta po ito ay mula Quiapo Fairview, Quiapo Angono, Loton Alabang, Rojas Boulevard to Sucat at Taft Cubao. Ngayon naman po sa mga rehiyon o sa mga probinsya po na talagang nasalanta, even ang LTO po ay meron din pong hinahanda. At ito po ay pagde-deploy nila ng kanilang mga sariling patrol car na siya pong mag-escort sa mga truck na magdadala po ng tulong o mga relief goods po sa mga nasalantang lugar o di kaya naman po ay gagamitin na panglikas po sa mga kababayan po natin na kailangan po evacuate. So yun naman po ang ginagawa mula po sa ating road sector. So lahat po ng sectors sa ilalim po ng DOTR, aviation man po yan, maritime, railway at road, lahat po ay may ginagawang tulong para po sa ating mga nasalantang kababayan po. Alright, Asek, maaari niyo po ba kami bigyan ng update patungkol naman doon sa may nag-collapse na PNR Bridge sa Ginubatan, Albay kahapon sa kasagsagan po ng Super Typhoon Uwan? Ay, opo sir. So, inatasan po agad ni Acting Secretary Lopez ang Philippine National Railways na magsagawa ng assessment sa nag-collapse po na PNR Bridge connecting San Rafael at Maicon sa Ginubatan, Albay. So, nauna na pong inutusan ni Pangulong Marcos ang DOTR para bilisan po ang pagpaparepair sa mga na-damage na bridge dahil prioridad po ang seguridad ng mga pasahero at syempre po ang personnel na rin po ng PNR. So nakaantabay po ang ating mga engineer para isagawa po ang assessment sa oras po na gumanda na ang panahon po. So dahil po sa damage na ito, pansamantala muna pong isususpend ang operations ng Naga-Legazpi route
hanggang sa makumpleto po ang assessment at isinasagawang repair works. Actually po, mga 400 na pasahero po na sineservisyohan kada araw ang apektado po dito, no? So, uutusan po ni Secretary Lopez ang LTFRB para ma-augment o madagdagan po muna ang mga PUVs na maari pong magsakay dito sa 400 passengers na maapektuhan. At bukod po dito, balak din po ng PNR na mag-conduct ng inspection at assessment po ng buong Bicol Commuter Rail route para masiguro po na wala pong ibang structure na na-damage. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin, DOTR Assistant Secretary Maricar Bautista.